Ano nga ba ang nangyari kay Goku bago nga ito mahuli ng mga gods ng Universe Zero? Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Dragon Ball Kakume. Ito nga yung mga oras bago nga mahuli si Goku ng mga gods na muling nabuhay. Pero bago ang lahat ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Nagsimula nga ang unang panel sa planetang Sadala kung saan ay nandito nga sila Caulifla, Kale, Angel Vados at Champa. Kung saan ay gusto nga dito ni Caulifla na magpaturo dito kay Champa ng secret technique. Ngunit sa moment na ito ay biglang ang nakaramdam sila Champa ng sobrang lakas na paglindol. Pero itong si Caulifla nga ay akala nga niya na technique nga ito ni Champa at akala nga din niya na ito nga ang bagong technique na ituturo sa kanya ni Champa kaya nga mabilis nga itong naghanda. Ngunit itong sila Vados at Champa ay nagtataka nga kung bakit nga daw nandito si Bira sa kanilang universe. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa Universe 11 kung saan ay kasalukuyang nandito nga si Toppo, Mark Arite at Belmod at sila nga ay parang nag-uusap. Pero ilang segundo nga lang ay nakaramdam na din sila ng sobrang lakas na paglindol at na-sense nga ni Belmod ang chi dito ni Goku. Salita naman dito ang Angel at sinabi nito na mukha nga daw malapit lang sa kanila itong si Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nakakaramdam nga din ang mga mortal dito ng sobrang lakas na paglindol. Habang itong si Clearen naman ay pinapakalma nga ang mga tao sa lindol na kanilang nararamdaman, salita nga dito si Clearen at sinabi nito na ikaw ba yan Goku? Sa sobrang lakas nga daw ng chi nito ay ramdam nga ito sa kanilang planeta, hinala nga dito ni Clearen na parang galit na galit nga daw itong si Goku sa mga oras na ito. At sa next panel nga ay ating makikita dito si Goku na kasalukuyan nagpapalabas ng sobrang lakas na chi. Habang si Biros nga din dito ay nagpapalabas na nga din ng sobrang lakas na chi at mukhang sobrang saya nga nito. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Biros kung saan ay kasalukuyan nang nandito si Whis at ang Oracle Fish. At parang nanonood nga ito ng laban nila Biros at Goku. Pero sa moment na ito ay may tumawag nga dito kay Whis. Ito nga ay sila kay Shin. Salita nga ito at sinabi nito kay Whis na pasensya nga daw sa istorbo, pero ang buong universe nga daw ay lumilindol at napay-feel nga daw niya ang chi dito ni Biros at Goku. At sobrang lakas na aura nga daw ng dalawa ang nararamdaman niya, kaya kung pwede daw bang malaman kung para saan ang ginagawa ng dalawa na yan. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na, ito na nga daw ang huling stage ng training nitong si Goku. At sa next panel nga ay napunta ng Akande Goku ang scene, kung saan ay ating makikita itong si Goku na kasalukuyan gamit ang Super Saiyan Blue. Pero habang nakatayo nga dito si Goku ay umatake nga si Biros dito ng isang malakas na Hawkeye, ngunit mabilis nga lang itong naiwasan ni Goku. At dito nga ay mabilis na ngang umatake ang dalawa sa isa't isa. After nga ng pagsabog ay akala nga dito ni Biros na tapos na nga ang laban, pero wala pang ilang segundo ay mabilis nga ditong hinawi ni Goku ang usok na tumatakip sa kanya at mabilis nga itong sumugod mula sa likod ni Biros, at naghanda na nga ito ng sobrang lakas na wave blast na talagang kinagulat dito ni Biros. Mabilis na ngang ni-release ni Goku ang sobrang lakas na wave blast nito na rekta ngang tumaman dito kay Biros dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Atin ngang makikita dito si Biros na talagang rektang tinamaan ng atake ni Goku. Para na nga itong nawalang ng malay. Habang si Goku nga dito ay nakatayo ay wala pang ilang segundo ay may biglang ang kumapit sa mukha niya. Ito nga ay walang iba kung hindi si Biros. At sa moment na ito ay naghanda na nga itong gumamit ng Hawkeye niya na talagang rekta nga nitong ipapangatake sa mukha ni Goku. Pero wala pang ilang segundo ay mabilis naman ditong nawala si Goku at lumipad nga ito papalayo kay Biros. Pero mabilis nga din itong hinabol ni Biros. Sila nga ay napunta kung saan-saan na planeta. Tuloy pa nga rin si Biros sa paghabol dito kay Goku. Pero sa moment na ito ay nagawa na ngang makapitin ni Biros ang paa dito ni Goku. At sobrang lakas na buwelo nga ang ginawa dito ni Biros at kanya na nga itong binato ng sobrang lakas dahilan kaya nga tumalsik dito si Goku ng sobrang layo. At habang nasa ere nga dito si Goku ay talagang ramdam na nito ang atake na ginawa ni Biros sa kanya.
Sa lakas nga ng pagbato na ginawa sa kanya ni Beerus ay napunta nga si Goku sa planetang Taco Taco, kung saan ay may mga nabubuhay nga din mortal sa planeta na ito. Sa moment na ito ay dito na nga tumalsik si Goku at talagang ramdam nga niya ang lakas ng impact ng pagbagsak niya sa lupa. May isang mortal nga dito ang nakakita sa pagbagsak ni Goku mula sa langit. Ngunit sa kabilang banda naman ay naghanda na nga si Beerus ng sobrang laking Hawkeye dito at balak nga niyang tapusin si Goku dito at kasama na nga ang planetang Taco Taco. Pero sa moment na ito ay dahan-dahan niyang tumayo dito si Goku, nakita nga niya dito ang gagawin pag-atake ni Beerus, pati na nga din ang mortal kaya agad nga niya itong sinigawan at sinabi na umalis na nga daw ito sa lugar na ito. Wala pang ilang segundo ay lumipad na nga ulit si Goku para nga sumugod ulit dito kay Beerus na kasalukuyan naghahanda ng sobrang lakas na pag-atake. Habang lumilipad nga dito si Goku ay iniisip nga nito na bakit nga daw kailangan madamay ng mga ibang planeta dito. Pero sa pagtingin nga niya sa binte niya ay nandito nga ang mortal at ito nga ay kasalukuyan nakakapit dito kay Goku. Pero itong si Lord Beerus nga ay nagsalita dito at sinabi nga nito na maghanda ka na Son Goku, at wala pang ilang segundo ay nirelease na nga ni Lord Beerus ang napakalaking Hawkeye na talagang rektang tumama dito kay Goku. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Beerus kung saan ay kasalukuyan ngang nandito sila Whis at ang Oracle Fish. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na magta-30 minuto na nga daw ang nakakalipas nang magsimula na maglaban itong sila Goku at Beerus. Salita naman dito ang Oracle Fish at sinabi nito na dahil nga daw sa lakas na meron itong si Beerus ay nagagawa pa nga din daw ni Goku na makasabay dito, kaya para nga daw sa mga taga-planetang Earth ito nga daw ay isang karangalan. Sa moment na ito ay salita nga ulit si Whis at sinabi nito na para nga daw siyang nakakaramdam ng may mangyayaring masama dito kanday Goku at Beerus, kaya parang kailangan na nga daw niyang sumali sa mga ito. Ngunit sa point na ito ay nagsalita nga ang Oracle Fish at ito nga ay bigla na nga lang nakatulog. Sinabi nga nito na universe consequences, tayo ang mismong gumagawa ng ating ikakapahamak at ng ating sariling katapusan. Dahil nga sa mga sinabi ng Oracle Fish ay kinabahan nga dito si Whis at sinabi nito na baka nga daw ito ay may kaugnay sa mga nangyayaring laban ni Beerus at Goku. Alam naman natin na ang Oracle Fish ay may kakayahan na makapanghula ng future. Kaya nga itong si Whis ay talagang nakaramdam ng kakaiba after nga itong masabi ng Oracle Fish. At hanggang dito na nga lang ito guys, abangan nyo ang part 2. Pero bago matapos ang ating video ay gusto ko lang sabihin na baka magdagdag tayo ng isang anime na i-review sa ating channel guys para nga tuloy-tuloy ang upload natin sa ating YouTube channel. Bagay makahanap ako guys ay asahan nyo na talagang in another day may upload tayo. Like and comment lang guys.